Kahit na natalo itong Barangay Ginebra dito sa Game 4, marami ang naniniwala na may advantage pa rin sila dito sa serye. Manpower kung manpower, mas malalim ang bench ng San Miguel. Pero itong Barangay Ginebra nakalalamang dahil sa mas mahusay nilang coach. Pero ito si Coach Tim Cone, sinabi niya mismo na ang magiging problema ng Ginebra ay kulang sila sa tao pagdating ng Commissioner's Cup. Ito rin ang dahilan kung bakit malaki ang posibilidad na ang Ginebra ay gumawa ng trades at hindi na ako magugulat kung si Tim Cone ay magsalita tungkol dyan. At actually, si Coach Tim Cone mismo sinabi na kinakailangan nila ng mga additional players. Nakita nga natin, kinuha nila si Jody Vance mula retirement. Retirado na yan, kinuha nila dahil kinakailangan talaga nila ng mga magagamit. I-take for example natin itong si Isaac Go. Meron siyang fracture do sa kanyang kneecap. At ang ibig niya sabihin matagal mawawala. I doubt kung maglaro yan sa Commissioner's Cup. Ngayon si Jamie Malonzo at si Jeremiah Gray babalik yan sa Commissioner's Cup. Pero syempre sa umpisa, limitadong minuto lamang ang ibibigay dyan ni Coach Tim Cone dahil hindi mo pwedeng biglain. Ngayon, ang isang problema sa Commissioner's Cup, si Justin Brownlee pa rin magiging import nila. Ang problema dyan, yung mga ibang teams, unlimited yung height ng import. So, magiging problema yung matchup. Consider natin for example dito sa San Miguel. Ang ginagamit nila pang matchup dito kay Junmar Fajardo ay itong si Japet Aguilar. Dito kay Anusiki, ang ginagamit nila ay ito si Brownlee. Paano kung for example ang San Miguel ang kuning import ay malaki? For example si Benny Boatwright, 6'8 yun. Magkakaroon ng disadvantage dito kay Justin Brownlee dahil ang laki ni Boatwright. Or for example sa Converge, paano kung si Dwight Howard ang kuning import niyan? At pagsabay-sabayan nila itong si Justin Baltasar, si Justin Arana at si Dwight Howard doon sa court. So yan ang magiging problema ngayon pagdating dito sa match-up. Kaya sa tingin ko, yan ngayon ang kinakailangan pag-isipang mabuti nitong Barangay Ginebra. At yan din ang nakikita kong dahilan kung bakit sila gagawa ng trade. Dahil itong Barangay Ginebra, kinakailangan na magkaroon ng mas malakas na lineup pagdating ng Commissioner's Cup. Dahil alam natin na nagbi-build up na yung ibang koponan, particular na itong Converge Fiber XS. Hindi naman sikreto na kapag nakuha ng Converge itong si Justin Baltasar at confirmed na maglalaro yan sa Commissioner's Cup at itong si Dwight Howard ang maging import nila, ang laking bagay niyan para dito sa Fiber XS. At yan ngayon ang aabangan natin dito sa Barangay Ginebra kung paano sila magre-respond sa ganyang sitwasyon. Kaya sa ngayon pwede din natin masabi na ang Ginebra, pag gagawa yan ng trade, sigurado titingin yan dito sa Northport at sa Terra Firma. Mas malamang dito sa Terra Firma dahil dyan ay nagkaroon sila ng bagong coach at magkakaroon ng balasa dyan. Kapag nagkaroon ng balasa, malamang kasama ang Barangay Ginebra doon sa makikinabang sa trades dyan. Maraming players ang Terra Firma na pwedeng kunin ng Barangay Ginebra, mga big men o kaya mga draft picks. Kaya malamang dyan sila kukuha talaga. Kapag ito ay nangyari, mariresolve yung kakulangan ng Ginebra doon sa mga sentro na kanilang kinakailangan ngayon. Kaya sa tingin ko itong Barangay Ginebra, isa doon sa mga teams talaga na gagamit dito sa coaching change ng Terra Firma para mapalakas yung kanilang lineup. Hindi na ito bago dahil alam natin ang San Miguel ay ganyan din ang ginagawa dito sa Terra Firma. So sa tingin ko magiging malaking bagay ito sa Barangay Ginebra. Kahit na nagko-concentrate si Coach Tim Cone dito sa finals o dito sa semis kontra sa San Miguel Beer, sigurado na yung management ay tinitignan kung paano mapapalakas yung kanilang lineup, lalo na at gagawa sila ng malaking hakbang para masiguro na itong kanilang mga players ngayon ay magiging ready para dito sa mas matinding Commissioner's Cup.